Hello. Okay. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Pagpapatuloy po natin yung ating rationalization sa ating Fire Officer examination. So, let us continue sa number 73. So, number 73. Okay. So, number 73, it's all about that siya. Sabi niya, number 73 ay strict observance of the requirements of blank for the issuance of fire safety inspection certificate as prerequisite in the grant of and renewal for business occupancy and other related permit licenses. Is it A, fire drill? Is it B, fire safety measures? Or letter C, fire insurance, and letter D, fire suppression? Okay. So, in regards to the required na mga ganito or mga requirements para mag-issue ng fire safety inspection na certificate or yung tinatawag na FSIC. Okay? Para mag-run yung kanya ng renewal business sa mga occupants permit at iba pang mga related licenses. Ano ba yon yung tinitignan dito? Letter A, sabi niya, is it fire drill? Okay, ang fire drill, ayan po yung part lang po ng fire safety program. Pero hindi yan po yung exact requirement na stated sa ating batas. Okay, ang fire insurance naman, okay, hindi siya requirement para sa issuance ng FSIC or yung fire safety inspection certificate. Okay, ang fire suppression naman, isa lang din siyang bahagi ng fire safety measures at hindi exact ang phrase sa provision na ito. Kaya ang tamang sagot po rito is the fire insurance. Okay, sana malinaw po tayo dito. The correct answer in number 73 is letter C. Okay, next po tayo. Okay, assess compliance. Okay, assess compliance with the fire safety requirements, identity, and recommend for violation, defects, and deficiency, inform the owner, building administrator, occupant. Okay, ano daw ba ang sinasabi dito? Okay. So, sabi niya, kapag ka may mga violation kasi, mga defect and deficiency sa mga fire safety requirements, kailangan ma-identify at mag-recommend ng anong dapat i-recommend. Okay, para maitama yung mga problema at maging compliant yung ating building sa fire code, lalong-lalo na yung mga may-ari. Kailangan maobligan natin sila na mag-comply sa mga lacking nila. Okay? So, kasi ang puputukan dyan, yung mga taga-Bureau of Fire. Lalo na kapag nag-issue sila ng Fire Safety Inspection Certificate. Okay? So, ano ba yung tamang sagot dito? Ang penalties kasi, ito yung hindi yan yung pangunahing recommendation na pwede natin itama sa mga deficiency. Kailangan bigyan muna natin sila na agad ng, kumbaga is pag-complyin muna natin sila bago natin sila bigyan ng mga penalties. Next, demolition. Okay, sa letter C, demolition daw agad. So, hindi yan yung tamang solusyon natin para sa ordinary fire deficiency. Okay, kaya X na natin to. And then the penalties. Next, suspension. Okay, so hindi rin yan sa mga general corrective recommendation sa lahat ng mga violation. Kaya, okay, kapag ka meron tayong nakitang violation, defects, and deficiencies sa fire requirements, kailangan ma-identify natin at magkaroon tayo ng corrective measures. Kaya nga ang tamang sagot dito ay letter D, corrective actions, actions. Okay, yan yung proper recommendation para sa safety ng ating violations. Okay? So, next po natin ay number 75. Okay, number 75. Okay, number 75.
Sorry. Number 76 na pala. In coordination with the blank, the city municipal fire marshal having a jurisdiction shall review, evaluate, and assess the plans, design, calculation, and specification. So, kapag ka dito, saan daw ba tayo coordinate para ma-review at ma-assess ang plans, designs, calculation, specification para ma-make sure natin na sumusunod sa project, sa fire code at saka building regulations. Is it letter A, the Bureau of Fire Protection? Okay. So, letter B, building officials. Or letter C, fire brigade. Or letter D, is it the fire inspector? Okay, isa-isahin natin. Okay. So, sa letter A, chief BP. Okay. Okay. Sa chief BP, kasi mga dear learners, siya po kasi yung overall head ng BFP. Pero hindi siya yung direct coordinating authority sa mga local plan review. Kaya extra natin to. Okay? Sa fire brigade naman, okay? Fire brigade, sila po yung sa emergency response organization. Tapos, hindi sila involved sa mga plan evaluation. Kaya hindi kasama si fire brigade. Okay? Next, fire safety inspector. Okay? Sila yung tumutulong sa inspection, pero hindi ito yung official coordinating office na hinahanap natin. Kaya ang correct answer natin dito, kapag may mga ipapareview tayo, kailangan natin makipag-coordinate sa building officials. Okay, so kailangan natin mag-review, i-evaluate, assess ang plans, designs, calculation, and specification. Kailangan natin makipag-coordinate sa building officials. So, correct answer po dito natin is letter B. Okay, sana clear po tayo dyan, no? Next. Next, number 77. Those which are liable to burn with moderate rapidity or to give of the considerable volume of the smoke, but from which neither poisonous fumes nor explosion are to be expected in the event of fire. Is it letter A, okay, low hazard, letter B, medium hazard, or letter C, extreme hazard? So, ano ba ito? Okay. Mga dear learners kasi, ganito yan. Okay. Sisayin natin yung choices na. Letter A, okay. Pagka sinabing low hazard kasi, masyado kasing mababa yung fire risk para sa description ng tinatanong natin. Kasi ang tinatanong natin is moderate rapidity. Actually, nandyan na yung nandyan na yung sagot eh. Okay, sabi niya ito, considerable volume of smoke but which neither poisonous fumes, explosion are not to be expected in the event of fire. Sabi niya, burn with moderate rapidity. So, ito hindi masyadong mababa dun sa hinahanap natin. Okay. So, dito naman, sabi niya kasi is poisonous fumes nor explosion not to be expected. Ayan kasi, not to be expected. Kaya yung high hazard, okay, masyadong mataas ang risks ng explosion neto or toxic fumes. Okay, kasi sabi niya not are to be or nor to be expected in the event of fire. Okay. So next, extreme hazard. Okay, ang extreme hazard naman kasi po, okay, masyadong dangerous yan sa fire condition at saka sa materials. Okay? So, ang correct answer natin, of course, is letter D, medium hazard. Ang medium hazard kasi, it is referring to the materials or occupancy na pwedeng or maaaring masunog na may moderate rapidity at makakapag-produce siya ng considerable smoke pero hindi siya inaasahang maglabas ng poisonous fumes or magdudulot siya ng explosion kapag may sunog. Neither. Okay, ito yung word na neither. Pag sinabi kasi neither, 50-50. May 50-50. Pagka either, okay, pagka sinabi 50-50, negative. Okay. Next.
Next natin is number 78. Okay. Number 78. Question number 78 na po tayo. Okay. Exit shall be located and exit access shall be arranged so that exit are blank at all times. Okay, parang tanga na po. Ano, exit shall be located and exit access shall be arranged so that exit are blank at all times. Is it locked, guarded, readily accessible, or hidden? Okay, so very obvious naman yung sagot dyan, no? Okay, it should be readily accessible. Okay, kasi kapag ka meron tayong exit at saka exit access, dapat accessible yan sa mga tao para mabilis silang makalabas. Okay, kapag ka kasi nilock mo yan, okay, ang exit, okay, pagka may emergency situation, hindi makakalabas agad yung mga tao. At saka bawal yan, nilalak ang fire exit. Pwede siya, alam niyo yung dapat kasi talaga ang ideal na fire exit is dapat tinutulak siya palabas. Okay, para yung labas na ano, na pinto, siya yung nakalak, tapos yung paloob, siya yung I mean, siya yung tama nakalak, siya yung nasa loob, I mean, siya yung may lock na binubuksan. Okay, guarded. Okay, guarded daw. Okay, masyadong hindi to economical pagka binabantayan mo pa yung lahat ng mga exits. Okay, pwede rin siya. Okay, pero kasi kung papansinin natin, dapat talaga is readily accessible, walang nakablock na mga any item or mga obstruction doon sa mga exits natin. Okay? So, hidden. Okay. So, syempre, sabi nga natin dapat mabilis siyang makita or mabilis siyang ah, ma-access sa mga tao in case of emergency. Kaya hindi tayo dapat sumagot ng hidden. Okay, next. Okay, number 79. Okay, number 79 ay, sabi dyan, okay, 79. What is pre-alarm size up? Okay, ano daw yung pre-alarm size up? Is it a final report after the fire incident? Letter B, gathering of information about the fire building or exposure before the fire that will affect the fireground operations. Or letter C, inspection conducted after fire extinguishment. Or letter D, inspection of the cause of the fire only. Okay, unahin natin. Ano ba ang pre-size up? Okay, ang pre-size up, ito yung advanced preparation process. Okay, ayan. Yan muna. Okay, so isa-isahin natin. Okay. Ano yung tamang sagot na dapat isagot natin dito? Sabi niya, letter T, unahin natin si letter T, investigation of the cause of the fire only. Ang fire investigation niya, nakatuon yan sa cause and origin ng sunog at hindi yan sa advanced operational plan. Kaya, hindi natin to isasagot si letter T. Okay? Next, letter C. Okay, inspection conducted after extinguishment. Okay, ang post-fire inspection ay ibang procedure yan na ginagawa after matapos ang fire incident. Kaya kung papansin ninyo, after extinguishment, okay, ang hinahanap natin dito is pre. Kasi ang ibig sabihin niya ng pre is before. Pre-alarm size up. Okay, so malabo na yan sa sagot natin. Okay, next. Final report after the fire incident. Ganun din to. Very obvious. Kasi ang pre-alarm size up, ito yung gathering of information about building or fire exposure before the fire that may affect the fireground operation. Kaya ang sagot natin ay dito is letter B. So, dito kasi ito yung advanced preparation. Kung ano yung makukolekta natin information in regards sa building, occupancy, hazards, exit, fire protection system, at surrounding exposure bago magkaroon ng actual fire incident. Ayun yung pre-alarm size up. Alright. Okay, sana maintindihan natin yan. We're all next. Okay, let's go to number 80. What is response size up naman? Okay, ang response size up, ano daw? Letter A, public assembly, educational, institutional, or healthcare ba? Okay, ano daw ba yan?
Okay, ang hinahanap natin is response size up. Okay. So, ano ba yung response size up? Ang response size up ay yung tumutukoy sa pag-a-assess sa emergency habang papunta pa lamang sa incident scene. Ayun yung response size up. Okay. So, ano daw ba dyan ng tamang sagot? Is it a post-fire investigation procedure? Ay, mali natin nilagay ko. Okay. Public assembly? Na. Mali ang choices. Patay. Okay. Okay. Wait lang. The type of occupancy involves in hospital. Okay. So, is it the public assembly, educational, healthcare? Tama, tama. Okay. So, ano daw ba dyan? Okay. So, ano ba yung makikita natin sa hospital? Okay. So, educational. Actually, meron naman siya, pero usual, ah, hindi siya ang hospital, ang educational sa hospital. May mga training ground yan, pero hindi yan ang focus ng hospital. Okay? When you say public assembly, okay, yes. Okay. Ano sa public assembly? Okay. So, ayan, ay ang public assembly, ayan yung pinagtitipunan like yung mga bakwitan, yan, mga mga emergency assembly na kung saan makikita siya sa isang building, sa isang lugar, kung saan doon magtitipon-tipon in regards para yan is magtipon-tipon sila para maging safe sila. Okay, next. Okay. Siyempre, healthcare. Kaya yun yung makikita natin sa hospital. Okay, providing services, healthcare equipments. Okay, ayun yung meron sa hospital. Okay, ang institutional kasi ganito yan. Okay, ang institution, ito yung mga established organization na mayroong mga policies and practices within the society. So, example ng mga ano dyan is yung government, education, family, religion, ayan, ayun yung example dyan. Okay, so, ma'am, okay, ang ano ba ay, ang ano ba ay, okay, so, bakit hindi yan ang sagot, ma'am, yung mga yan? Kasi ang tinutukoy natin dito, hospital. Okay, ayan yung pinaka-specific na sagot natin yan. Okay, so pwede siya. Okay, kasi ang hospital, ito yung institution na in regards to the healthcare services. Pero kasi mapapansin mo, okay, occupancy that involves hospital. So, meron tayong healthcare services. Okay, so ayan yung tamang sagot, letter T. Ayan. So, next. Next natin ay number 81. So, number 81, ano daw ba ang nasa number 81? Chemical chain. Okay, chemical change in fuel. Ayan. Let us go again. Okay. So, number 81. Chemical chain in which fuel oxygen react releasing heat. Okay. So, is it letter A, decomposition, letter B, detonation, or letter C, oxidation, or letter D, ignition? So, ano ba ang sagot dyan? Okay, ano ba dito? Ano ba yung oxidation na tinatawag dyan? Sinasabi niya. Or, I mean, oxidation is the answer in this number.
Okay. So, ano yung oxidation dyan? Okay. Yung oxidation kasi, sabi niya, it is a chemical change or reaction. Okay. Sabi niya ka dito is chemical change and react. Okay. So, yung word na change at react, ay yung tumutukoy dito sa oxidation. Okay. So, ano daw yung nire-react? Yung fuel, oxygen, at saka nagre-release siya ng heat. Okay. Kaya malabong sagot natin dito yung decomposition. Ang ibig sabihin kasi ng decomposition, yung pagkabulok. Okay. So, or yung naghihiwalay na chemical compounds. When you say detonation naman kasi, alam mo yun sa explosive. Okay, explosive reaction, ayan, detonate. Okay. So, ignition naman, ibig sabihin yan, ito yung pagsimula ng isang apoy. Kaya, ang tutumpukin nating sagot dito is the ah, oxidation. Kasi ang tinatanong dito is chemical change and reaction. Kaya kung papansinin nyo, hindi natin sinagot si decomposition kasi ang decomposition, ito yung paghihiwalay ng mga chemical compounds or yung pagkabulok. Detonation naman in regards to the explosive reaction to. Okay, explosive reaction, wala naman siyang binanggit na explosive. Ang sinasabi niya lang dito, fuel and oxygen reaction na nagre-release ng heat. Okay, next natin is yung ignition. Ang ignition kasi ay yung pagsimula ng apoy. Kaya ang correct answer natin dito is letter C. C is the correct answer. Next, number 82. An extremely hot, luminous bridge formed by the passage of electric current across a space between two conductors or terminals due to the incandescence of the conducting vapor. Is it ember, electrical arc, plastic agent, or cryogenic? Ano ba yung tamang sagot dito? Okay. So, tinan nyo ha. Extremely hot luminous bridge. Okay. So, ano daw ba yon yung nagbubuo daw siya ng electric current o daanan ng electric current. Okay. So, isa-isahin natin. Okay. Ang cryogenic kasi, ang ibig sabihin kasi ng cryogenic, it is referring to the extremely low temperature. Okay. Cryogenic. Okay. When you say naman blasting agent, okay, ito yung uri ng isang explosive material. Okay? Yung letter A naman is the ember. Okay, ang ibig sabihin po ng ember, ito yung maliit na glowing particle mula sa nasusunog na material. Kaya ang tamang sagot dito, ang binabanggit niya dito is luminous bridge formed by passage of an electrical current. Kaya ang tawag doon, ang tamang sagot dito is electrical arc or letter D is the correct answer. Okay, so ang electrical arc kasi, it is extremely hot luminous discharge. Okay? So, ayun yung nagbubuo or nabubuo kapag ka may dumadaloy na electric current sa pagitan ng dalawang conductor or terminals. Okay? Dahil sa sobrang init, okay, pwede yan magsimula ng sunog or electrical fire. Okay? Kaya nga sabi niya, space between two conductors or terminals due to the incandescence or conducting vapor. Passage, daanan daw na electric current. Okay, namumuo. Okay, next, number 80, 80, 84. Okay. Ano yung 84? Okay. Chemical change in which fuel, oxygen react and releasing the heat. Okay, nasagutan na natin ito. Mulit. So, oxidation is the correct answer here. Okay. Next, number 85. Okay. So, ganun din to ulit. Number 86. 86. The portion of the roadway or public way that should be kept open and obstructed at all times for the expedient operation of firefighting units. Ano daw yun? Okay. So, means of egress, ang ibig sabihin kasi na means of egress,
Ayan po kasi yung daanan. Okay. Egress, ibig sabihin is entrance. Okay, when you say public way, it is a general term yan para sa mga public roads or pathway. Okay? So, ang tinutukoy kasi natin dito, bahagi daw ng roadway or public way. Okay? Road, ibig sabihin sa labas to. Okay? So, fire exit kasi, makikita mo yan sa loob ng isang gusali or establishmento. Okay, kaya ang tamang sagot dito is letter A is the correct answer. Fire lane. Okay, ang fire lane, ito yung designated roadway or access area na dapat laging open yan at walang obstruction para mabilis na makapasok at makapag-coordinate sa ating firefighting units during the emergency situation. Okay, sa UAE, meron silang designated lane doon na hindi mo siya pwedeng daanan. Okay? Naka-solid lane yon. At wala talagang nagtatangkang dumaan doon kasi meron siyang radar. Okay? Ito yung main road. Okay? Ito yung daanan ng mga sasakyan. Ito, bukod tanging walang dumadaan dito. Kasi ginagamit lang yan for emergency purposes like yung ah, ano yun, yung ambulance, fire truck, and etc. Pag dumaan ka dyan, ang multa mo is 10K dirhams. Times nyo yan sa 12 or sa 13. Ewan ko kung magkano ng palitan at 14. Ay, ganun siya. Okay? So, sana clear tayo dito. Next. Number 87. Number 87, any combined mixture which when applied properly improves the fire-resistant quality of the fabrics and materials. Ano daw ibig sabihin nito? Okay. So, ang hinahanap natin dito ay when applied improves fire-resistant, nagkakaroon ng fire-resistant daw. Okay. So, fire-resistant sa ating fabric. Okay. Ayun ang tanong. Okay. Ang tanong natin. Ano yung fire resistant? Okay, ano daw ang ibig sabihin ng fire resistant? Okay? Ang fire resistant kasi, ito yung, kumbaga, hindi agad nasusunog kapag ka nadidikit sa isang apoy. Fire resist. Nare-resist niya yung, ano daw, sinaano dyan? Improves fire resistant quality of fabrics and other materials. Improves yung fire resistant, hindi siya agad nasusunog sa mga materials na binanggit na yan. Okay, ano daw ba yan? Okay. So, is it explosive? Okay, ang explosive kasi, mga dear learners, ay yung substance na mabilis na mag-release ng energy at hindi yan fire resistant. And then, yung letter C naman is pyrolysis. Ang ibig sabihin ng pyrolysis, ay yung decomposition ng isang material dahil sa sobrang init or sa init. Yung fumigant naman, it is a chemical na ginagamit para pumatay sa mga peste at saka insekto. Okay? Ang tamang sagot dito is letter A. Okay, flame retardant. Ang ibig sabihin po ng flame retardant ay chemical compound or mixture na nilalagay sa fabrics at other materials para mapabagal or mabawasan yung pagkalat ng apoy. Okay, ayun yung ibig sabihin ng hinahanap na tanong dito sa tanong na ito. Okay, next. Number 88. Basic lang ang number 88 natin. The content of the color blue fire extinguisher is called, ano daw yan? Okay. So, ano daw yung content ng color blue? Ano daw nilalaman? Okay. So, is it a dry chemical? Is it AFF? Okay. Or HSFC? Ano daw yon? Or none of these? Ano daw ba yung yan? Unahin natin. Okay. Anong ibig sabihin ng mga nandiyan? Okay? So, ang letter A, a dry chemical, okay, karaniwang ginagamit yan sa dry chemical fire extinguisher. At hindi yan color blue. Okay? Naunawaan kaya natin yun? Okay, ang kulay kasi ng dry chemical, the usual yan, ay red. Okay, red yan.
Okay, next. Ang AFF naman, ano naman kaya ang AFF? Ano ang ibig sabihin ng AFF? Ang AFF kasi, mga dear learners, it is a aqueous film forming foam. Okay? So, ginagamit yan sa mga Class A fires or Class B fires. Ganoon din ang kulay ng ano niya, kulay pula. Okay, none of this, hindi none of this. Kasi, tinutukoy natin dito is kulay blue na fire extinguisher. Color blue fire. I mean, the content of the color blue fire. Okay, ang ibig sabihin kasi ng color blue fire dito, yung mga, ano ba yung nagmumula ng mga kulay blue na sunog? Okay. Ano ba yung mga sunog na color blue na nagmumula? Yan. So, yung mga color blue fire kasi, yung mga blue flames indication ng mga, ito kasi yung mga hottest fire, kumbaga. Okay, yung kapag ka may color blue na flame na ibig sabihin mataas na yung init ah ng isang nasusunog na bagay. Okay. So, the usual, nag-i-indicate na siya ng matinding-matinding sunog pagka ganyan. So, ano bang ibig sabihin kasi ng HSFC? Ang HSFC, ang ibig sabihin niyan is hydrochlorofluorocarbon as a clean agent. Ayan, clean agent. Ang HSBC, it is highly effective sa mga Class A, Class B, and Class C fires. Okay. So, yan. Ayan yung mga, ano yan, kapag ka sobrang init na, mataas na yung init sa apoy, or mataas ng ano ng ang level ng apoy, kulay blue na yung lumalabas na, ano na, kulay ng apoy natin. Okay, so ang correct answer dito is letter C. Next. Number 89. A piece of metal or an electrical conductor used to bypass a safety device in the electrical system. Ano yun? Alam niyo ito. Okay, ginagamit ito saan? Okay, is it a fuse? Okay, so hindi yan. Kasi ang fuse, ang fuse is a protective device. Okay, hindi siya nang babypass. Okay, electrical, okay, ang electrical, it is a general term at hindi yan yung sinasabi na tanong natin. Okay, at hindi yan yung specific device na hinahanap natin para mag-bypass. Okay, next, insulator. Okay, ang insulator, ito yung material na pumipigil sa pagdalo ng kuryente. Okay, kaya ang tamang sagot dito is jumper. Letter D. Okay, sabi niya, piece of metal or an electrical conductor used to bypass a safety device in electrical system. Okay, ang conductor, ayan, ginagamit yan para i-bypass ang safety pass device para gumawa ng direct electric connection system. Okay, next. Okay, number 90. Who among the fire marshals cannot impose fire? Okay, sino daw, or impose fine? Fine, sorry. Sino daw dyan? Okay. So, lahat ng mga binanggit dyan, mga dear learners, yung city fire marshal, provincial fire marshal, regional fire marshal, lahat ng mga fire marshal na yan ay may authority under the fire code to impose administrative fines within their jurisdiction and authority. Okay? Kaya ang tamang sagot dito is none of this kasi pwede yan sila mag-impose ng fine or penalty. Okay, next, number 91. Who promotes fire safety in the absence of Bureau of Fire Protections? Fire protection, I mean. Okay, is it the Chief of Police, Mayor, Building Official, Barangay Captain? Okay, so, say natin. Ang Barangay Captain kasi, yan, Barangay Captain, okay, sila yung may local community rule. Okay, pero hindi siya yung authority in regards to fire safety promotion. Okay, X na natin si letter D.
Letter C naman. Okay, ang building official, syempre, focus yan siya sa building regulation and permit. Okay, next, Chief of Police. Chief of Police, okay, wala silang kinalaman sa mga fire protection and fire safety. Okay, nakatuon sila sa law enforcement and peace and order ng ating community. Kaya ang tamang sagot dito is the mayor. Sabi niya, mayor, the one who promotes fire safety in the absence of Bureau of Fire Protection. Okay, pagka walang Bureau of Fire, si mayor ang may responsibility para magpatupad ng fire safety measures within his or her locality para maprotektahan ang public safety. Kaya tamang sagot dito sa number 91 is letter B. Bravo. Okay, next. Okay, the location of the ground commander in the fire scene is in the front, back, left side, or right side. Saan daw ba nakikita? Okay, kapag ka deputy ground commander, nakikita in the usual sa back portion ng ating fire scene. Okay, para makatulong yan sa coordination, supervision, at monitoring operations sa rear area incident. Okay, mahalaga yan para makita yung ibang side ng ating fire ground at masuportahan natin or masuportahan niya yung fire or ground commander. Okay. Ang nasa front kasi, nandyan yung positioning ng ground commander or fire ground commander. Pag sa left side naman, ayan, at saka yung right side, hindi yan yung command position or prescribed location na binabanggit natin. Okay, next. Parang 93. Okay, 93. We are going to discuss or we are going to answer number 94. Which of the following is tax-free? Saan daw bang tax-free dyan? Hospital, park, school, church. Okay. Ito sino hindi din taxan dyan? Mga dear learners, hospital, matik yan, may tax yan. Hindi sila exempted sa tax, lalo na kapag ka-private. Okay, lalo na kung for profit yung ginagawa ng mga nandiyan. Okay. So, eto, school, okay, depende. Ganun din. Kapag ka-private, syempre, may tax sila. Pagka government, walang tax. Okay? Next. Pag part naman, okay, hindi yan yung specific type tax exempt institution classification kasi the usual, ang nagpapatayo ng part, ng mga parke, is yung mga localities, LGU. Okay. So, ito tandaan nyo, pagka ang isang organization ay in regards to the religious institution, kadalasan, exempted sa tax yan under the constitutional and legal provision. Okay? Kaya nga maraming mga dito sa Pilipinas, maraming nagtatayo ng mga sekta. Okay, kasi exempted sila sa tax. Ginagamit nila yan para hindi sila magbayad ng tax. Yan. Next. Okay, number 95. What ethical required for government employees to provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation? Is it political neutrality, professionalism, justice and sincerity? None of these. Okay, none of these. Okay, dahil may tinatanong tayo dyan, nandyan naman yung sagot. Okay, very obvious naman ang sagot dyan. Okay, ang tinatanong niya, unfair discrimination regardless of party affiliation, di ba? When you say justice and sincerity, okay, ang ibig sabihin niyan, it is a ethical values, pero hindi siya principle in regards to the questions natin sa yung party affiliation tinatawag. Preferentialism, okay, hindi yan binabanggit yung pagiging non-partisanship. Kaya ang tamang sagot dito is political neutrality. Ang political neutrality kasi it is a conduct na nire-require sa ating government affairs na para hindi sila maging bias or walang political bias or favoritism or discrimination kahit ano pang party affiliation ng isang tao.
Okay, so fair and unbiased public service, yung tipong, kay Biko lang ako, kay Biko lang ako susunod. Diba? Kay Inares lang, diba? Okay, yon. Next, number 96. The kind of heat transfer to circulation within the medium such as gas or liquid. Is it convection, conduction, radiation, direct contact? Okay, ano daw ba ano ba ang tinatanong dito? Kind of heat transfer. Heat transfer. Okay. So, ano yung nangyayari sa isang init? Okay, paano siya natatransfer sa other source or sa other ano dito? Sa other materials. Paano siya natatransfer? Kasi, pag sinabing conduction kasi, ang conduction, heat transfer yan through direct contact ng solid materials. Conduction yan. Doon nagtatransfer yung init through solid to solid. Okay. Pagka radiation naman, heat transfer yan through electronic waves. Okay? Pagka naman contact, hindi yan. Okay. Wala yang sa heat transfer classification natin. Okay, kaya ang best answer dito is convection. Ang convection, it is the heat transfer, okay, na sa pamamagitan ng movement or circulation ng gas or liquid. Okay, sa fire behavior, ang mainit na hangin at usok, pag umakyat yan, dilipat yan sa ibang area. Ganon ang heat transfer niya. Kaya nga, circulation within the medium, such as gas or liquid. Okay, so parang ganito siya. Okay, umusok, lumilipat, okay, napupunta sa ibang yung init, lumilipat, yan, napupunta doon, kaya nagiging mainit yung isang paligid or area. Okay, next. Number 97. The following are parts of the investigation report except, okay, authority, facts of the case, matters investigated, or opinions of the investigator. Okay, very obvious ang answer. Okay, that is the opinion of the investigation. Walang kinalaman dito ang opinion ng investigation. Kasi ang tinatanong dito, parte ng investigation report except maliban sa isa. Ibig sabihin nito ay lahat tama, maliban sa isa. Wala tayong hinihingi opinion ng isang investigador. Dapat by fact tayo and evidence-based tayo. Okay, next. Next, number 98. Number 98, the pace of lighting operation that removes smoke, heat from the building. Is it a cover exposure, confinement, ventilation, or salvage? Okay, ang cover exposure kasi naka-focus yan sa pagpoprotekta ng ating nearby structure laban sa pagkalat ng apoy. Ang confinement naman nito is para i-limit yung pagkalat ng apoy. Okay, sa isang area lang. Ang salvage naman is, ang ibig sabihin niyan is, ito yung pinoprotektahan yung property laban sa unnecessary damage. Kaya ang correct dito is ventilation. Kaya nga sabi niya, removes smoke and heat from the building. Tinatanggal yung usok at saka init sa loob ng building. So, ang tawag dyan is ventilation. So, may klase tayong mga ventilation na ginagamit natin. Okay, so ang ventilation, ayan yung ginagamit sa firefighting operation, inaalis yung smoke, heat, and toxic gases galing sa burning structure. Okay, para matulungan natin yung firefighters na makita yung loob o maging visible. Diba? Mabawasan yung init din sa loob ng isang building. Mas mapabilis yung mapabilis yung rescue and fire operations or fire suppression operation. Next, number 99. Physical effects that are visible, the measurable, the remains after the fire is cold. Ano daw ba yan? Okay. So, line of demarcation, line pattern, wood char, or loss of material. Ano daw ba dyan? Okay.
So, ang line of demarcation ay ang ibig sabihin po niyan ay yan po yung boundary lines. Okay, ito yung mga burn at saka burn and unburn lines. Okay, parang ganyan siya. Yan, line of demarcation. Okay, ito yung sunog, ito yung parting hindi sunog. Okay, line of demarcation. Okay, next, wood char. Okay, ang wood chari. Okay, so ang wood char ay yung parang nagagatong na. Ganyan, tsura niya. Yan, pagka ano, yan. Chari. Parang gatong na siya. Next, loss of material. Ang loss of material, ayan yung result ng ating fire damage at hindi yan investigation pattern. Okay, so ang inaano natin dito is are visible, measurable that remains after the fire for physical effects. Okay, ano ba yung physical effects? Tinatawag. Okay, so yan ay fire pattern. Ang fire pattern po ay ayan po yung visible or measurable physical effects na naiwan after the fire. So, ayan yung ginagamit ng ating fire investigator para malaman yung origin and cause of movement ng fire sa isang incident scene. Next. Next. A phase of fire operation that is prevent fire from extending to another portion of the building: confinement, overexposure, extinguishment, or overhauling. So, isa-isayin natin. Ang overhauling, ginagawa yan pagtapos makontrol yung fire para hanapin yung mga hidden embers or remaining hotspot. Pag sinabing extinguishment naman, ito yung actual process kung paano natin ina-apply yung apoy. When you say cover exposure, ito yung pinoprotektahan ng sa ating adjacent buildings or exposure. So, ang correct answer natin dito ay confinement. Ang ibig sabihin po ng confinement, okay, ito yung phase sa ating firefighting operation na ang focus nila is pigilan yung pagkalat ng apoy sa ibang bahagi ng ating building. So, ginagawa yan para makontrol at ma-spread at mabawasan ng damage sa structure ng ating nearby buildings or areas. Okay, ayun po yun. Okay. May, kung may mga tanong or additional clarification kayo, pwede kayong sumangguni sa aming page. Okay? Kaya naman, ay chat nyo directly si Sir Bry para sa inyong katanungan. Okay, with that, okay, that's the end of our rationalization. Okay, so magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na recorded video. Okay, tayo po ay lagi mag-iingat at magdadasal. Okay, and have a great day po everyone.